Kung hindi mabubulilyaso yung plano nitong SMB, mukhang makukuha na nila sa wakas itong si Cade Flores mula dito sa Northport Batangpier. Medyo matagal-tagal na itong napapabalita pero sa ngayon mukhang sabihin nating lumalaki yung oportunidad na ito yung mangyayari talaga. Dahil ito raw si Kaylan Tiong o yung si Cade Flores ay matagal na pinag-iisipan ng Northport na i-trade kasama ng mga iba pa nilang players na pinamigay. Alam na natin na nawala na dyan si Arvin Tolentino, si Xavier Lucero, si William Navarro, si J.M. Calma, si Ben Adamos. Kaya nga ngayon, hindi na tayo magtataka kung meron pang ibang maidadagdag. Itong masasabi natin na ito si Cade Flores magiging maganda kalalagyan niya sa San Miguel dahil yung estilo ng laro nito ay nababagay dito bilang isang complementary backup player para kay Junmar Fajardo. Actually, sa totoo lang, pwede rin ito si Cade Flores na maging starting power forward nitong San Miguel at ang maging bench player naman nila ay itong si Rodney Brondial. Pwede rin backup center itong si Cade Flores at gawin nilang power forward si Brondial at si Motau Tua. At sa ngayon, itong si Cade Flores, kung yan ay mapupunta sa San Miguel, siya rin syempre matutuma dahil magkakaroon na siya ng tsansa na maglaro para sa isang team na magko-compete para sa championship. At alam din natin na hindi naman mababangko itong si Flores at mabibigyan yan ng playing time dito dahil kinakailangan na talaga ng San Miguel ng mga players na katulad niya. Kaya nga sa tingin ko magiging maganda to para kay Coach Leo Austria. Ngayon, kung sino yung offer nilang kapalit, sa tingin ko Northport naman papayag na kahit si Andres Cahilig ang i-offer ng San Miguel kapalit nitong si Cade Flores. Magiging madaling kausap itong Northport Batangpier at hindi yan magiging issue para dito sa Northport. Ito nga bang Blackwater at Terrafirma Jeep ay malapit nang mawala dito sa PBA? Sa totoo lang, marami ng mga fans ang interesado talaga na ito'y mangyari dahil nga hindi maganda ang reputasyon ng dalawang team. Ngayon, itong PBA ay kinokonsidera na yung mga posibleng buyer sa dalawang nabanggit na teams. Alam natin na itong Zamboanga Valiente o yung Star Horse Shipping at Zamboanga Valientes kamuntik ng bilin itong Terrafirma pero nagkaroon lang daw ng mga issues pagdating sa technicalities kaya hindi natuloy yung pag-purchase. Ang maliwanag dito, for sale na yung mga nabanggit na teams at ang iniintay na lamang ay yung posibleng buyer nila. Sa tingin ko naman makakahanap din eventually ng buyer to at kinakailangan lamang talaga na magkaroon ng magandang sabihin na nating agreement at syempre kinakailangan mapasa nila lahat ng mga requirements na kinakailangan. Dahil hindi naman biro yung magtayo at mag-maintain ng PBA team. At syempre gustong siguraduhin ng PBA na yung bibili dito sa Terrafirma at Blackwater ay yung talagang kayang i-afford dahil hindi biro ang mag-maintain ng isang basketball team sa PBA. Kaya nga ngayon kahit na maraming fans ang gusto na mawala na itong Terrafirma at Northport, sa tingin ko mananatili muna sila dyan hanggat hindi pa nagkakaroon ng mga posibleng kapalit dito. Kaya nga medyo sabi nga nila medyo haba-habaan muna ang pasensya doon sa mga fans na gusto na talagang mawala itong Northport at itong Terrafirma. Pero eventually mangyayari din yan at kinakailangan na lamang abangan yung pagdating ng ganitong klaseng sitwasyon. At sa tingin ko mangyayari din yan eventually basta kinakailangan lamang talaga na medyo maging matyagaan naman ng PBA at syempre i-scrutinize nila yung mga teams o yung mga kumpanya na gustong bumili dito dahil hindi naman magiging madali din para sa PBA lalo na kung magkamali sila na at maaprubahan yung isang team o kumpanya na hindi naman talaga fit na gumawa na magtayo at mag-maintain ng PBA team.